Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos. And leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, this is your situation. This is your challenge. And this is your advice. And this is the outcome. Ayan. So, Sag, mukhang pwedeng pagod kayo. Pagod kayo hindi lang physically but also mentally and emotionally. No? Kaya kailangan na ninyo magpahinga din. Kailangan na din ninyo na ibalato, no, sa sarili ninyo ang pagpapahinga, pagre-relax, pag-take a breather. Kasi feeling ko parang ang dami ninyong karga-kargang bigat, no, sa dibdib, no? Pwedeng ganun ang sitwasyon rito. And kailangan ninyo na magpahinga so that you can replenish your lost energy at saka may matulog, no? Importante yung tulog, Sagittarius, kasi unang-una during sleep, no, diyan bumabawi yung katawan natin. During sleep, quality sleep, diyan nagre-recover yung katawan natin sa stress, no? Diyan na kumbaga nagre-repair, no, yung mga cells ng katawan natin during sleep. Kaya importante na magpahinga din kayo, importante na magkaroon kayo ng quality na tulog, yung ganon. Okay? So yung challenge po ninyo is 3 of Swords, you know. So pwede dito na nahaharap, no, kayo Sagittarius sa pwedeng emotionally stress ito, no. Baka this is related to disappointment, betrayal, diba? Baka meron ditong cheating, pwedeng meron ditong nagkaroon ng frustration kayo for whatever reason sa person ninyo, something like that, no? So, pwede rin, no? This is not limited to just sa karelasyon ninyo. Pwede rin sa isang kaibigan or kapamilya, no? This is sobrang sadness, no? Pwedeng na-depress, no? Ang iba sa inyo rito, kaya siguro kailangan muna ninyo na magpahinga, kailangan muna ninyo na alagaan ang inyong sarili dito, no? Para hindi kayo malunod, kumbaga sa sadness na yan. Kasi 'di ba, kapag sobrang lungkot na nararamdaman, that can end up in depression, which is not healthy, which is not good, no? Kaya habang kaya nyo pa, no, kontrolin ang inyong emosyon, kaya nyo pang i-manage yung inyong feelings, you know, take a breather, okay? Alagaan mo na ang inyong sarili. Okay, bantayan mo na ang inyong emotional state, ang inyong mental state, diba? Kung ano sa tingin ninyo makakabuti para sa iyo, gawin mo na para hindi ka magtuloy-tuloy dito, no, sa depression, okay? Kasi for sure meron namang mga makakatulong sa iyo, meron namang mga tao sa paligid ninyo na pwede mong makausap, mga like-minded people na sigurado na maiintindihan ang inyong pinagdadaanan, you know. So if you feel like talking to someone can help you release, diba, kung ano man ang nagpapabigat sa inyong dibdib, then do so, do it, okay, para na mapapangalagaan mo ang inyong well-being dito, na hindi mauwi sa depression ang lungkot na ito. Alright? And yung advice ninyo is Ace of Swords. You will be able to succeed. You are going to end up victorious. Kung ano man ang hirap ng kalooban na nararamdaman ninyo rito, yung sama ng loob, no, sakit ng kalooban na naidulot ng kung sino man sa buhay ninyo, mapagtatagumpayan ninyo yan, no? Magkakaroon kayo ng kalinawan sa inyong isipan, magkakaroon kayo ng clarity of thought, magkakaroon kayo rito ng realization, no? New perspective will come in, no? Epiphany also will come in. Kaya magkakaroon kayo ng direction
kung ano na ang dapat ninyong gawin para malagpasan ninyo yung challenge na to sa buhay ninyo. And you're going to end up victorious kasi si Ace of Swords is a victory energy at saka magkakaroon kayo dyan ng pagbabagong buhay. Makakapagsimula ka dyan ng bagong yugto sa buhay ninyo. You will shift your energy from being so sad, from being sorrowful, into happiness and joy. Malalagpasan mo yan. Kapit ka lang, laban lang, 'di ba? At ang importante, wag mo lang tatambayan. Ano man ang difficulty na pinagdadaanan ninyo sa buhay, wag mong tatambayan yan. Isipin mo lagi ang pag-move on, ang pag-move forward. Okay? Para mahanap mo agad yung solusyon na pwede mong gawin para makaalis ka na sa sitwasyon na yan. Ang outcome ninyo, 3 of Pentacles, this is the start of your success, diba? So definitely, hindi lang ninyo mapagtatagumpayan or malalagpasan ang problemang ito, yung heartache na yan, but also even in other areas, 'di ba? Gaganahan na kayong muli, Pwedeng gaganahan na kayong muli na magtrabaho, bumalik sa pagpapatakbo ng inyong negosyo, magiging masaya na kayong muli, And that is with the help of other people. Maybe din talaga meron ditong mga tao na very supportive of you, na hindi kanila matitiis, na hindi tulungan, hindi kanila matitiis, na hindi kanila suportahan, sa pinagdadaanan ninyo. Kaya pati doon, siguro sa ibang areas of life ninyo, yung mga taong ito na rin ang aagapay sa iyo. Kaya napakaswerte mo din. You are blessed, with the community of people around you na handang dumamay, sa inyo, ano man ang inyong sitwasyon. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe sa iyo, clarifiers. We have Hierophant, 4 of Swords. Ayan. So, feeling ko rito, you are going to seek for advice, from the people around you, katulad na lamang ng mentors, teachers, siguro mga spiritual guide, spiritual counselor. Baka sila yung tutulong sa'yo. Baka sila yung magkakaroon or magbibigay ng guidance sa inyo. Sila yung pwede mong makausap na talagang gagabay sa'yo patungo doon sa, kung paano mo malalagpasan ang inyong mga problema. With the 3 of Swords, we have 8 of Wands. Ayan. So, maraming opportunity ang pwedeng dumating sa inyo dito, including travel. Pwedeng ang iba sa inyo is going to travel for quite a bit, or baka saglit lang, depende sa inyong sitwasyon, at makakatulong yan para kayo ay makahinga man lang, diba? Maiba man lang yung environment ninyo, maiba yung mga taong makikita ninyo, that's going to help you, kumbaga, to breathe. So, with the Ace of Swords, we have Knight of Pentacles. Ayan. So, napakaganda, Kasi from here on, dito sa pinagdaanan ninyong challenge na to sa buhay ninyo, kung anumang klaseng pananakit ang inyong damdamin, ang naranasan ninyo rito, matututo na kayo. You're going to learn an important lesson dito, Kasi kumbaga natutunan mo yung lesson na to the hard way, kaya it will be talagang instilled sa isip ninyo at talagang yan ay maaano sa isip ninyo, maitatanim talaga, ng matindi sa isip ninyo at hindi mo yan makakalimutan kahit kailan. With the 3 of Pentacles, we have Ace of Cups. Ayan, definitely you're going to start a new life, Magkakaroon kayo dito ng panibagong yugto sa buhay, which is really beautiful. Merong mga panibagong biyaya. May mga blessings, na dadating at yan ay ibibigay sa iyo ng universe dito na magkakaroon kayo ng pagkakataon to start over. Pwedeng bagong pag-ibig, maaari din na yung pag-ibig na to could be self-love din. Magbubukas na din ang inyong puso para sa pagmamahal sa inyong sarili. Pwedeng ganun din ang ganap dyan. Maybe this is self-love, or this could be someone na muling mag-i-inspire sa iyo,
po pwedeng may bagong tao na dadating sa buhay ninyo. Po pwedeng ganon. Po pwede rin, no, na ibang blessings ito. Po pwedeng may bagong kaibigan kang dadating. Po pwedeng merong bagong opportunity ng pagkakaperahan, panibagong career opportunity, di ba? So po pwedeng ganon. It could be anything, no, yung blessing na dadating sa inyo. But kung ano man ito, na biyayang ito, na paparating, ito yung maghahatid sa inyo sa bagong mundo, kumbaga, no, nagagalawan ninyo. A burst of magic, there is some magical magical moments that's going to unfold sa buhay ninyo. Po pwedeng meron dito mga miraculous moments, miraculous events that are coming your way. Willing release. Ayan, so napakaganda. Kasi alam mo kung bakit ka makakapag-move on na din sa buhay. It will be easier for you, to start a new life. Kasi handa kang mag-let go, handa kang mag-release, no? You have that willingness to release anything that is not serving your highest good. Alam mo na yung sitwasyon na to or yung taong ito nagpahirap sa'yo, nagpabigat ng iyong damdamin, po pwedeng tatanggalin mo na talaga siya sa buhay mo. Or po pwedeng rin na mapatawad mo siya, pero marami ka ng tatanggalin, sa buhay ninyo. Po pwedeng tatanggalin mo na yung galit, tatanggalin mo na din yung masyadong mapagtiwala, 'di ba? Yung parang dapat kalkulado na lang, 'di ba? Dapat kikilalanin na yung mabuti yung mga tao, hindi na masyadong magtitiwala agad-agad. Yung mga ganun, you've got a lot of learnings and lessons and wisdom that you have gained, no, from this situation. Kaya feeling ko kung ano man ang hindi magsaserve or nagsaserve ng highest good ninyo, you are going to release that, no, out of your life. Kasi sa nangyari sa inyo, marami na kayong natutunan. So what else? We have yin. Ayan. So, ngayon, parang napagod talaga kayo, 'di ba? Kaya ngayon, parang doon muna kayo sa backseat, no? Kung sa driving, hindi muna kayo ngayon ang magdadrive, kundi ipapaubaya mo muna sa ibang tao yung pagdadrive at ikaw ay mauupo lang muna sa backseat and you're going to just wait, no? Kung ano yung sabihin ng tao sa'yo, diba? Merong mga magsasabi sa'yo na dito muna tayo, pahinga muna tayo, then so be it, no? Yung parang ikaw muna ngayon yung makikinig, ikaw muna ngayon yung magsasubmit, sa ibang tao. So, what else? We have nothing is yet set in stone. That's very true. Kaya nga, laging nagbabago ang mga bagay-bagay. Laging nagbabago ang lahat kasi nothing is yet set in stone. Nothing is permanent. Walang permanente sa mundo. Lahat nagbabago. Even mga tao nagbabago. 'Di ba? Kaya let's embrace change, no? Lagi nating isa-isip, no, na anytime pwedeng magbago ang buhay natin, anytime pwedeng magbago ang sitwasyon natin, pwedeng magbago ang lahat sa paligid natin. Okay? So, what else? Final message ninyo, we have death. I am learning that endings are merely beginnings. Ayan. So, since you also have that willing release and meron tayong death energy, so definitely there is something that is going to change sa buhay ninyo. Malaking pagbabago ang magaganap dito sa buhay ninyo. Meron kayong aalisin sa buhay ninyo. Meron kayong rebirth, no, na ibibigay ngayon sa sarili mo, no? Kasi death energy is a massive transformation. Malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay ninyo rito. And this is your initiative. Kagustuhan mo to, ito yung gusto mong mangyari, ito yung gusto mong isang katuparan, kaya magbabago ang lahat. No, maaaring unang-una yung emotional state ninyo, yung gusto ninyong ma-secure muna na maging maayos kayo at marami kayong pwedeng baguhin sa buhay ninyo.
No? Pwedeng on a personal level muna, yun ang uunahin ninyo, and maybe the outside world ninyo. No? Magkakaroon din kayo ng pagbabago. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.